Hello, good morning. Ngayon ay June 11, so Thursday. So, weekly update natin sa inyo. So, saan muna tayo magsimula? So, dito muna tayo sa aking bigla na lang tumubo. Kundol daw to kundol. Ayan, ito. Tenen. May lumaki Yung iba hindi na lumaki no, nag-abort. Ito yung lumaki sa kundol. Kundol daw ba to? Sabi kundol, pero hindi kasi kami kumakain ng kundol, kaya nagtataka ako bakit may kundol na tumubo. Kala ko nga pipino to nung una Pero nung nakita ko yung bunga, alam ko hindi siya pipino. Tsaka ang bilis niyang tumubo Paano kung ito ang itanim ko kaysa yung pipino? 'Di ba? Tingnan natin. Anyway, yan. So ito, ano na to? Mature na. Kung mapansin nyo, spinach to Ayun yan parang tinik. Hindi yan tinik, ano yan, buto. Yan, buto. Pag nag-brown na yan, may makukuha na tayong buto dyan. Although marami tayong buto niyan So ang binabantayan ko ditong paso is ito, tsaka ito. Ito kasi kalabasa yata to. Pero yung kalabasa hanggang ngayon wala pang bulaklak. Di ko rin alam kung kakayanin kasi maliit lang yung paso niyan Kaya ewan ko, tingnan natin. Ayan, tapos yung mga tanglad ko. Ayan. So ito yung box na wala na, negative na. Ito yung panahon na sobrang init. Tapos palagay ko kasi nung time na nilagay ko yung mga binhi dyan, alam ko mga 14 days old na rin yata yung mga binhi ko nung nilagay dyan. Pero ang problema kasi since mainit yung pader, pag tumatama yung hangin dyan, bumabalik sa kanila. Siguro naluto. Doon sila naluto talaga. Sobrang init. Tapos ito yung alaga natin ng si Gary the snail. Ayan. Pero inisip ko kasi pag naglagay ako ng mga paso-paso dito ng gulay-gulay, kakainin niya Pero tingnan natin kung ano mangyari. And ito pa, isa sa bagong ginawa natin. Ito. Hindi ko nga alam kung ba't ko nilagay dito sa taas. Alam ko mali yung design ko dati. Pero nakababa naman yun kaya siguro medyo okay na to. Tingnan na lang natin kasi nilagay ko na late ko na naisip. Pero naka-alambre lang yan. Yan yung PVC pipe ang gamit natin. And sa loob, ito. Ito kasi yung bala kong gawing seedling. Mga seedlings. So, every week, katulad ng pagtatanim natin ng lettuce, magtatanim tayo ng talong, sile, flower, tsaka basta marami yung nabanggit ko sa inyo. So kahapon din yung mga kabatch nito na nasa indoor nursery ko, dalawa, which is ito tsaka ito, galing yan sa indoor nursery. Pinalitan ko na yun nandiyan kasi maliit. Pero so far so good kasi ito yung recent ito yung second to the recent transfer natin, which is walang namatay. Ito yung sinundan niya. Yan, wala ring namatay. So ibig sabihin, medyo lumalamig na. Siguro. Pero lumalamig na rin naman, 'di ba? Umuulan-ulan na. Tapos ito naman ng ating current nursery. Ayan. So yun, malamang ilalabas ko na yun pag tagal-tagal. Itong mga marigold natin, basil, ayan, galing sa buto yan. Galing sa buto, ayan. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, ayan, yun ay zinnia, ayun, so yung dalawa doon, zinnia. Tapos sweet basil, ito ay ceiling red, ito ay talong. Yung dito hindi ko sure, alam ko nalagyan ko na yan hindi pa lang tumutubo yung iba, pero tutubo din yan. So yung pangatlong linya ay wala pa yung mga buto. So ganun yung idea, it's a mini nursery. And hopefully gumana. Tingnan natin kung anong pwede nating i-improve along the way. And nabanggit ko sa inyo, nagtatanim tayong pipino. Pero kasi sa sobrang tagal kasi tumubo ng pipino,
baka mag-change tayo kung ano yung medyo mabilis yung growth na maaalagaan natin. So itong dalawang to, magka-batch yan ng noon. Ang pinagkaiba lang yan kasi may net shade ito. Alam ko 30% net shade yan. So masaya naman ako kasi hindi siya napupunit kahit malakas yung hangin. Kasi naka-tie wrap lang siya yan, oh. Naka-tie wrap lang siya. Pati doon sa dulo naka-tie wrap. So permanent yan, hindi ko yan tinatanggal. Alam niyo naman ako, medyo may pagkatamad. Yan. So ito yung unang batch na naka net shade. So far so good at wala namang namatay. Although makikita nyo na ito ay delay sa paglaki compare doon. Although kasi itong batch na to hindi talaga pantay-pantay yung laki nila nung nasa indoor nursery. Pero recently kasi nagpalit tayo ng isang LED lights doon. Possible kasi mahina na rin yung lights, kaya yung 12 days natin dati na maganda yung tubo, medyo hindi na ganun kaganda kasi nga hindi na rin ganun kalakas yung intensity ng ilaw. So sa 13, dapat ito yung for harvest natin, itong apat na to. Pero kung mapapansin nyo, wala talaga yan. Negative ka talaga maka-harvest dyan. Then after nyan, dapat yun, which is na wipe out din. Kaya ang next harvest ko talaga is nasa 25 or 28 ang by schedule natin. Which is ito. 28 to eh. Ayan o. Kita ba? Yan, 28. Tapos, after nyan, ito na. Which is 3. Ayan. Ayan, kasama nun. So, palagay ko, so far, kaya ko pa naman din ibalik yung 90-90-90. Pero, pakiramdaman muna natin. Sa ngayon, baka 4-4-4. So, 60-60-60 muna. So ito mga malilinis na yan na box. Although may mga box ako pala na may konting leak. Ito katulad nito, ito may konting leak to eh. Hindi kita pero yun, no, basa yung portion na yun. So may leak dun sa bandan dun. So from time to time, nilalagyan ko to ng nutrient solution galing dun sa mga mga reject natin. So hopefully hindi naman siya masyado maapektuhan. And ayan, nilagyan ko na lang siya ng note na change plastic na after ng cycle niya. Ayan. And naubusan din nung plastic lining na na ginagamit ko, which is 30 inches yata yun. 30 by 20 yata yung sukat nun. Ito yan, yung ginagamit natin lining. So bumili ako ng malaki, 40 by 50 yata to. Ito, ayun, sobra-sobra na. Pero nakita ko naman, ang advantage naman niya, since malaki talaga yung plastic niya. Nakadoble pa to hindi ko pa to, 'di ba, hinihiwa ko sa dalawa yon. Ngayon ito hindi, nakadoble to para double lining na siya. And medyo mahal na kasi 20 pesos din yata isang peraso. So hindi na rin masama for initial investment kung tatagal din naman siya. Kasi kung mapapansin nyo, minsan more than 6 months kung ginagamit yung isang plastic. And isa pang maganda nun, hindi ko na nilalagyan ng tape kasi malaki siya, mahaba siya. Spacing na lang siguro maging problema pag lahat sila nakaganito. Ayun, sobra-sobra. Ayan, hanggang baba. Pero maganda siya. Ito pala yung recent na transfer natin, which is kahapon lang. So nilagyan ko na siya ng label. Siya yung susunod dun sa ating July 3. Siya yung susunod. Then ito na yung susunod na batch. Ang susunod kong batch is 4 eh. So pwedeng dito, tsaka dito. So lilinisin ko na rin to. O kaya isa doon, yan, isa doon. Tapos 3 dito. Pwedeng ganun gawin ko. Yan. Meron pa rin naman tayong ibang mga taniman. Also, kung mapansin nyo, hindi pa talaga linis. Pero yung mga dumi ng pusa dyan, tinanggal ko na. May mga dumi pa yatang konti. Pero kinukuha ko na yung mga topsoil. Ito yung mga parang alikabok na nakikita nyo, na tinatangay lang din ng hangin. Mga topsoil yan. Which is yan yung gagamitin ko para taniman. Ayan, tataniman ko yan. Baka ito ang taniman ko kasi meron akong sobrang
tatlo pala, tatlong Olmeti doon, nakabatch nun, yan, kabatch nun. Lagyan yung tatlo, isa, dalawa, tatlo, yan. So isa yun sa mga trial natin, which is nangyari na rin naman. Nagtanim na tayo dito dati ng mga sobrang binhe at tumubo naman sila ng maayos. So sa soil, ang ano lang, kailangan mo silang diligan, especially pag lumalaki na sila. Nagiging mabilis kasi yung konsumo nila ng tubig. Katulad ngayon, kaya pumunta ako dito kasi kailangan kong diligan itong kalabasa at saka yung kundol. Yun, madali kasing matuyuan yan. Maya maya, parang twice a day ko sila dinidiligan. So yun yung isang tinitingnan ko kung paano ko magagawa pag tagal-tagal. Kasi syempre, kung malaki yung taniman mo, malaki yung lupa, pwede mong diligan na lang. Tapos, kahit hindi agad-agad, kahit every 3 days. Pero pag punla pa lang sila, kunyari maliliit pa lang, ganyan, hindi sila makonsumo sa tubig. Parang every 3-4 days bago ko sila diligan. Pero once na lumaki na sila, nag-mature na sila, mabilis na silang kumonsumo ng tubig. Makapansin nyo yun. So yun pala, yun sa mga seedlings natin, ang plano ko lang is pagdating ng 1 month, tas hindi mabenta, yung mga basil, yung mga dahon nun, pwede nating i-dry, tas magiging na siyang dried basil. Ayun, panibagong product. Yun yung aarali ko pa kung gaano katagal i-dry, pero sabi sa research ko mga 3 days. Yan. So, yun naman, yung kunyari, naka 1 month na siya, hindi nabenta, is i-compost naman natin. So, hopefully, maging okay din yung mga flowers natin para mapaligiran natin to. So, unti-unti, mga paso, mapaligiran natin to. Then, isa pang gusto kong ring i-explore is yung hollow blocks. Parang raised bed, pero hollow blocks ang gamit mo. Tapos, siguro, kahit hindi naman 1 meter, basta mapalibutan natin to, na nakaganon siya, nakabarrier siya dyan, tapos matataniman natin. Kumbaga, maximize natin yung space. Kasi hindi na rin, malaki-laki yung investment kung gagawa pa tayo ng mga ganito. Tsaka hindi siya advisable na nandun sa pinakagilid. Ayan. At the same time, nirepair ko na rin to. So nakita nyo medyo banat na siya. So yung holder natin na ganito, magkabilang dulo, ay inayos ko. Binana tapos hinigpitan. At the same time, gawin tayo ng ating matibay na scotch tape. Yan. Scotch tape ba ito? Scotch tape. Yan. Scotch tape. Dalawa-dalawa. Yan. Yan. Yung taas lang naman, pwede ko rin naman gawin din sa baba kung kinakailangan para mabanat pa natin siya. Baka gawin ko nga. Hindi ko kasi nagawa nung nakaraan. Ayun lang. Yun lang naman ang update natin. So hopefully this end of June or first harvest natin na to ay magtuloy-tuloy na ulit ang ating harvest and lalo pang gumaganda ating sales moving forward. And mapaghandaan natin yung December kasi alam natin kung gaano ka in demand ang ating December month. And ito pala si Spider, alaga natin. Siya nagabantay dito para sa mga insekto. Pero napapansin ko rin, may mga trips pa rin ng paunti-unti. Pero hindi siya kasing lala nung na-experience natin na trips doon dati. Ayun. So, thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.